Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Fantastic Four. Halina't simulan na natin. Pagdating sa Von Doom Research Center, hindi na nagulat sina Ben at Reed nang makita nilang may napakalaking rebulto ni Victor sa harap mismo ng gusali ng kanyang kumpanya. Si Reed ay isang mahusay na siyentipiko na naroon upang humingi ng pondo para sa kanyang pananaliksik. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang pagkakalantad sa isang napakalakas na cosmic storm na inaasahang dadaan sa orbit ng mundo pagkalipas ng 6 na linggo ay maaaring makatulong upang mapahaba ang buhay ng tao at makahanap ng lunas sa iba't ibang sakit. Matapos mapakinggan ang presentasyon ng dati niyang kaklase, ipinakita ni Victor kay Reed ang isang magazine na inilathala ilang taon na ang nakalipas. Nasa pabalat nito ang balita tungkol sa pagkabangkarote ni Reed Richards. Sa kabila nito, patuloy pa ring hinihikayat ng siyentipiko si Victor na pandohan ang kanyang proyekto. Ipinaliwanag niyang bagamat mapanganib ang cosmic storm, kayang protektahan ng mga shield na naka-install sa control room ng space station ang mga taong nasa loob. Dumating sa silid si Sue, ang direktor ng genetic research. Siya ang dating kasintahan ni Reed at kasalukuyang nobya ni Victor. Sa huli, nagpa siya ang CEO ng kumpanya na pandohan ang misyon sa kalawakan sa kondisyon na makukuha niya ang 75% ng lahat ng magiging kita mula rito. Dahil wala nang ibang mapagkukunan ng pondo, tinanggap ni Reed ang alok. Sa elevator, sinabi ni Sue na aayusin niya ang paglulunsad ng rocket at hiniling kay Reed na makipag-ugnayan sa kanya kinabukasan para malaman ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Sinabi ni Reed na gusto niyang maging piloto si Ben sa misyon, ngunit sinabi ni Sue na ang kanyang kapatid na si Johnny ang magiging piloto. Gayunpaman, maaari pa ring maging co-pilot si Ben. Nang malaman ni Ben na si Johnny ang mamumuno sa spaceship, tumutol siya dahil ayaw niyang makatrabaho ito. Pinalayas kasi si Johnny sa nasa matapos niyang sadyang banggain ang dalawang modelo sa flight simulator habang nagsasanay. Sa kabila nito, nagpa siya pa ring sumama si Ben dahil alam niyang napakahalaga ng misyon para kay Reed. Binigyan ni Sue ang mga kasama nila ng unipormeng ginawa ni Victor. Ang damit ay gawa sa sintetikong material na parang pangalawang balat at umaangkop sa pangangailangan ng katawan. Pagpasok ng grupo sa spaceship, nagulat si Ben nang malaman niyang sasama rin si Victor sa kanilang paglalakbay. Sinabi ni Victor na gusto niyang makausap ng pribado si Sue, kaya pumunta ang babae sa cabin upang isuot ang kanyang suit. Matapos buksan ang observation shield, inalok ni Victor si Sue ng kasal habang nakatingin sila sa mga bituin. Samantala, nasa laboratorio si Reed nang mapansin niyang malapit ng tamaan ng solar winds ang spaceship. Ayon sa kanyang kalkulasyon, dapat ay mangyayari pa ito makalipas ang 7 oras. Hindi pa man nakakasagot si Sue sa alok na kasal, dumating na si Reed sa control room at binalaan silang papalapit na ang radiation cloud. Iniutos ni Victor na isara ang mga shield, ngunit nasa labas pa si Ben at walang proteksyon. Agad na binalaan ni Reed ang kanyang kaibigan at sinabihang bumalik sa station. Mabilis na nakapasok si Ben sa spaceship, ngunit agad na isinara ni Victor ang mga shield at naiwan sa labas ang iba pang miyembro ng crew. Galit na umalis si Sue sa control room upang tulungan ang kanyang mga kasama. Nang tuluyang maabot ni Ben ang cabin, dumaan na sa kanya ang radiation cloud at tinamaan ng radiation ang lahat ng 4 na miyembro ng crew. Makalipas ang ilang oras, nagising si Ben at sinabi ni Johnny na ligtas silang nakabalik sa Earth. Dahil inoobserbahan sila ng mga doktor, hindi sila maaaring lumabas ng ospital. Ngunit balak ni Johnny na tumakas upang mag-ski sa kabundukan. Sinubukan siyang pigilan ng isang nurse at napansin nitong tumataas ng husto ang temperatura ng kanyang katawan. Gayunpaman, sinabi ni Johnny na mas maganda ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Makalipas ang ilang oras, isinakay sina Johnny at ang nurse sa isang helicopter papunta sa tuktok ng bundok. Tumalon sila sa nyebe at habang dumudulas sa yelo, biglang nagliyab ang katawan ni Johnny. Habang sinusubukan niyang patayin ang apoy, nahulog siya sa bangin. Dahil sa kanyang bagong kakayahan, muling nagliyab ang kanyang katawan at tumilapon siya. Nang makita siya ng babae, nasa isang hukay siya sa nyebe. Samantala, sinubukan ni Ben na pagsamahin muli sina Reed at Sue. Inimbitahan niya silang magkahiwalay sa isang hapunan at nang magkasama sila sa restaurant, pinalabas niyang nagkataon lamang ang kanilang pagkikita. Kalaunan, may dinner date naman si Sue kay Victor at balak nitong muling mag-alok ng kasal. Habang masayang nag-uusap ang tatlo, sinabi ni Ben na masama ang kanyang pakiramdam at marahil ay may nakain siyang hindi nagustuhan ng kanyang tiyan. Pumunta siya sa kanyang silid.
Dahil naging maganda ang pag-uusap ni Reed at Sue, nakalimutan ni Sue ang dinner na itinakda niya kasama si Victor. Nang mag-isa si Reed at Sue, sinabi ni Reed na masaya siya para sa relasyon ni Sue at Victor. Ngunit nagalit si Sue dahil 2 taon na silang naghiwalay at hindi pa nila napag-uusapan ang totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay. Biglang nagsimulang mawala ang katawan ni Sue. Sa gulat at takot, natambo niya ang bote ng alak sa mesa, ngunit mabilis itong nasalo ni Reed. Maya-maya, dumating si Johnny na nakabalot sa baywang ang damit ng nurse at sinabi sa kanila ang nangyari. Agad nilang hinanap si Ben. Napag-isip ni Reed na binago ng radiation cloud ang DNA ng kanilang mga katawan. Sa kanyang silid, nakaramdam ng matinding sakit si Ben. Biglang nagbago ang kanyang katawan at nabasag ang kama dahil sa sobrang bigat niya. Nang marinig ito ni Reed at Sue, nag-alala sila. Ginamit ni Reed ang kanyang kakayahang magunat upang maipasok ang kamay sa ilalim ng pinto at mabuksan ito mula sa loob. Nang buksan nila ang pinto, nakita nilang nakatakas na si Ben at nag-iwan ng malaking butas sa dingding. Nakakita si Reed ng larawan ni Ben kasama ang kanyang asawa at napagtanto niyang umuwi na ang kanyang kaibigan. Nagtago si Ben sa dilim habang tinatawagan niya si Debbie. Nang tumingin sa bintana ang babae, nakita niya ang kanyang asawa sa kabilang bahagi ng kalsada at pinuntahan ito. Ngunit nang lumabas si Ben mula sa kanyang pinagtatagwan at makita ni Debbie ang kanyang bagong anyo, nagulat siya at tumakbo palayo. Nasaktan si Ben kaya umalis siya at nagpalipas ng gabi sa isang tagong lugar. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Reed kay Debbie at nakumpirma niyang naroon nga si Ben. Samantala, nakaupo si Ben sa gilid ng isang tulay habang iniisip kung ano ang gagawin niya. Nagulat siya nang may isang lalaking dumating na tila gustong tumalon sa tubig. Sinubukan siyang pigilan ni Ben, ngunit lalo lamang siyang natakot sa itsura ng mutant. Sa pagtatangkang makatakas, tumalon ang lalaki sa gitna ng kalsada at muntik ng masagasaan. Upang iligtas siya, humarap si Ben sa truck at sinira ito. Nagdulot ito ng matinding trapiko at sunod-sunod na banggaan. Nagkataong dumadaan sa tulay ang mga kaibigan ni Ben at napagtanto nilang maaaring siya ang dahilan ng kaguluhan. Tinulungan ni Ben ang driver na makalabas ng truck ngunit agad siyang pinalibutan ng mga pulis. Tumakas siya upang makahanap ng mapagtatagwan. Dahil puno ng tao ang lugar, hiniling ni Reed kay Sue na gamitin ang kanyang kakayahang maging invisible upang mahanap si Ben. Hindi pa lubos na kontrolado ni Sue ang kanyang kapangyarihan kaya pansamantalang nawala ang kanyang invisibility. Sa kabila nito, muli siyang naging invisible at nakalusot sa mga tao. Nang makatawid na ang grupo, isinuot niyang muli ang kanyang damit at nagpatuloy sila sa paghahanap kay Ben. Biglang nagkaroon ng pagsabog. Ginamit ni Johnny ang sarili niyang katawan bilang panangga upang protektahan ang isang maliit na batang babae dahil hindi siya tinatablan ng apoy. Dahil sa lakas ng pagsabog, natambo mula sa tulay ang fire truck na paparating sa lugar. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ni Sue ang panibagong kapangyarihan niya. Nakagawa siya ng force field na pumihil sa pagsabog na kumalat at makapagdulot pa ng mas malaking pinsala. Nang makita ni Ben na malapit nang mahulog ang fire truck mula sa tulay, tumulong siya. Ginamit niya ang kanyang napakalaking lakas upang hilahin pabalik ang sasakyan. Ngunit nahulog ang isang bumbero sa dagat. Agad na ginamit ni Reed ang kanyang kakayahang magunat upang iligtas ang lalaki bago pa ito tuluyang mahulog sa tubig. Daan-daang tao, kabilang ang mga reporter, ang nakasaksi sa kanilang kabayanihan at nagsimulang pumalakpak. Napilitang umatras ang mga pulis. Nakita ni Ben si Debbie sa gitna ng mga tao at sinubukan niyang lapitan ito. Ngunit iniwan niya sa lupa ang kanyang wedding ring bago umalis ang babae. Sinubukan ni Ben na pulutin ang singsing ngunit napakalaki ng kanyang mga daliri kaya kinailangan niya ang tulong ni Reed. Dahil sa matinding pagsisisi, nangako si Reed sa kanyang kaibigan na gagawin niya ang lahat at magtatrabaho araw at gabi upang maibalik siya sa dati. Makalipas ang ilang minuto, habang nagtatago sila sa tent ng mga bumbero, nalaman nilang tinatawag sila ng media na Fantastic Four. Nasa sabik sa posibilidad na maging sikat, nagpa siya si Johnny na kausapin ang mga reporter kahit sinusubukan siyang pigilan ng kanyang kapatid. Sa huli, napaharap ang buong grupo sa mga kamera at ipinaliwanag ni Reed ang nangyari sa kanila at kung paano nila nakuha ang kanilang mga kakayahan sa Von Doom Research Center. Nagulat si Victor nang makita sa telebisyon ang kanyang mga kasama. Ginamit ni Ned ang panayam bilang dahilan upang iwanan ang proyekto at bawiin ang mga investment ng kumpanya. Nang araw ding iyon, dinala ng mga pulis ang grupo sa apartment ni Reed, kung saan naroon din ang kanyang laboratorio.
Nang sumakay sila sa elevator, hindi ito gumana dahil lumampas na sa maximum weight limit. Kaya kinailangan ni Ben na umakyat gamit ang hagdan. Ipinakita ni Reed kay Sue ang mga kwarto para sa bawat isa. Matapos maligo, nakakita si Sue ng isang memory book sa drawer. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mahahalagang alaala ni Reed, kabilang ang mga ulat noong teenager pa lamang siya na nagsasabing nanalo siya ng mga International Science Awards. Pagbukas niya sa mga susunod na pahina, nakita niya ang mga larawan nilang dalawa noong sila pa ang magkasintahan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin itinapon ni Reed ang mga iyon. Biglang dumating si Victor at sinabi niyang nag-aalala siya kay Sue. Hiniling niyang sumama ito sa isa sa kanyang mga bahay upang maalagaan ng pinakamahusay na medical team. Nagpasalamat si Sue ngunit sinabi niyang gusto niyang manatili roon kasama ang kanyang kapatid. Dumating si Reed at umalis si Victor. Galit na galit si Victor dahil pinili ni Sue na manatili kay Reed at sinisi niya ang siyentipiko sa pagkasira ng kanilang relasyon. Habang nakikipagtalo si Victor kay Reed, nagsimulang kumislap ang mga ilaw at dumating si Ben upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Sa loob ng elevator, inilabas ni Victor ang kanyang galit at sinuntok ang pader hanggang sa ma-deform ang bakal. Nagulat siya sa kanyang ginawa at nang tingnan ang kanyang mga kamay, napansin niyang nagsisimula ng maging isang napakatigas na metal alloy ang kanyang katawan. Samantala, ipinagpatuloy ni Reed ang kanyang mga pag-aaral upang malaman kung paano mababaligtad ang epekto ng radiation. Isinailalim si Johnny sa isang espesyal na silid at biglang nagliyab ang kanyang katawan. Sinuri ng kanyang kapatid ang kanyang vital signs at nalaman niyang normal pa rin ang lahat kahit patuloy na tumataas ang temperatura ni Johnny. Sa loob lamang ng ilang minuto, umabot ito sa sobrang init na natunaw ang titanium chamber. Upang palamigan siya, kinailangang gamitin ni Reed ang fire extinguishers. Habang sinusuri naman si Ben, nagulat si Reed nang matuklasang maging ang mga internal organs ng kanyang kaibigan ay naging parang bato. Para magamit ni Sue ang kanyang kakayahang maging invisible, kailangan niyang matutunang kontrolin ang kanyang emosyon. Kapag umabot sa matinding emosyon ang kanyang katawan, automatikong lumilikha ito ng force field. Tinamaan si Reed nito, ngunit agad siyang tinulungan ni Sue na makabangon. Pagkatapos, pinag-usapan ni Reed at Sue ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Natapos ang kanilang relasyon dahil handa na si Sue na gumawa ng susunod na hakbang, habang hindi pa kumpiyansa si Reed na gawin iyon. Kahit kasama na ngayon ni Sue si Victor, may nararamdaman pa rin siya para kay Reed. Sa huli, tinanong niya si Reed kung mayroon pa rin itong nararamdaman para sa kanya. Gayunpaman, bago pa makasagot si Reed, dumating si Johnny at napansin ang lalong matinding pagbabago sa kanyang katawan. Nagpasya si Victor na magpatingin sa doktor. Sinabi ng doktor na nagbabago ang buong istruktura ng katawan ng negosyante at nagiging isang uri ng metal alloy na mas matigas pa sa diamante. Nag-alala si Victor dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi ng doktor na kailangan niyang iulat ang kaso kay Victor sa Center for Disease Control. Ngunit alam ni Victor na kapag kumalat ang balitang ito, tuluyang malulugi ang Von Doom Company. Upang maiwasan ito, nagpasya siyang alisin ang doktor. Hinawakan niya ito sa leeg at itinapon sa dingding. Pag-uwi niya, ginamit ni Victor ang isang nakatagong kamera upang pagmasdan si Reed. Plano niyang gamitin ang pananaliksik ng kanyang karibal upang mahanap ang lunas bago pa ito matuklasan ni Reed. Habang sinusuri ni Reed ang kanilang mga spacesuit, natuklasan niyang naapektuhan din ng radiation ang mga damit. Nag-adapt ang mga ito sa kanilang katawan at naging invisible, panlaban sa apoy, o nababanat depende sa nagsusuot. Habang naglalakad sa kalye si Sue, nakita niya ang kanyang larawan sa isang pahayagan. Nakilala siya ng mga tao kaya tumakbo siya palayo. Para makatakas, ginamit niya ang kanyang kakayahang maging invisible. Sa almusal, sinabi ni Reed na nakahanap na siya ng paraan para pagalingin sila. Kailangan niyang gumawa ng makina na muling lilikha sa cosmic storm. Kapag gumana ito at maibalik ang cosmic ray wave signal, posible nilang maibalik sa normal ang buong grupo. Habang nasa banyo at nakikinig sa balitang bumabagsak ng husto ang halaga ng shares ng kanyang kumpanya, natuklasan ni Victor na kaya niyang kontrolin ang kuryente. Nagpasya siyang subukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Hinabol niya si Ned hanggang sa garahe nito at ginamit ang pagkakataon para mag-higanti dahil sa pag-withdraw nito ng investments. Lalo pang bumagsak ang shares ng Von Doom Company. Sinisi ni Victor si Ned sa kanyang kabiguan at pinarusahan ito gamit ang kanyang bagong kapangyarihan. Habang nagtatrabaho ang grupo ng mga siyentipiko upang tulungan si Reed na buuin ang makina,
nabagot si Johnny at palihim na umalis. Nilabag niya ang kanilang kasunduan na walang sinuman ang lalabas ng apartment hanggat hindi natatagpuan ang lunas. Nang gabing iyon, sumali si Johnny sa isang motorcycle competition. Dahil mahilig siya sa mga palabas, plano niyang ipakita ang kanyang bagong kakayahan. Tumalon siya mula sa motorsiklo at ginamit ang apoy sa kanyang katawan upang lumipad. Ngunit nagkamali siya sa kanyang kalkulasyon at bumagsak sa lupa. Sa kabila ng pagkahulog, sinabi niyang ayos lang siya. Pagbangon niya, hinubad niya ang kanyang competition uniform at ipinakita ang espesyal niyang costume. Makalipas ang ilang minuto, nakita ng iba pang miyembro ng grupo si Johnny sa isang TV interview kung saan tinawag niya ang sarili niyang Human Torch. Upang pigilan siya sa paggawa pa ng ibang delikadong bagay, hinabol siya ni Reed, Sue at Ben. Sinira ni Ben ang kanyang sasakyan dahil sa galit. Nagalit si Johnny at inatake siya. Lumaban si Ben, habang sinubukan ni Reed na pumagitna upang pigilan sila. Ngunit hindi sapat ang kanyang nababanat na katawan para pigilan ang pag-atake ni Johnny. Natapos lamang ang laban nang makialam si Sue at paghiwalayin sila. Samantala, nagkakagulo ang mga reporter at kinukunan ang unang laban ng mga miyembro ng Fantastic Four. Dahil sa sobrang atensyon ng media, umalis si Ben at sinabing hindi na niya kayang maghintay pa kay Reed. Nang gabing iyon, pumunta si Ben sa isang bar upang makalimutan ang kanyang mga problema. Nang maupo siya sa isang bangko, nabali ito at malakas siyang bumagsak sa sahig habang nagtatawanan ang mga tao. Sinubukan ni Alicia na intindihin ang nangyari. Nang hawakan ni Ben ang baso, nabasag ito sa kanyang kamay. Lumapit si Alicia at humingi ng permiso na hawakan ang mukha niya dahil bulag siya at ginagamit niya ang paghipo upang makilala ang isang tao. Nang mahawakan niya si Ben, napansin niyang malungkot ito. Sinabi niya kay Ben na ang pagiging naiiba ay hindi kailangang maging masama, maliban na lamang kung siya mismo ang tumitingin dito bilang masama. Sa kanyang mansyon, nagpaplano si Victor na alisin si Reed, ngunit kailangan muna niyang alisin si Ben. Samantala, nag-aalala si Sue sa kalagayan ni Reed kaya pumunta siya sa laboratorio. Nakatulog ang siyentipiko habang ginagawa ang kanyang huling pananaliksik bago simulan ang mga pagsusuri sa makina. Dahil wala nang ibang maaaring gamitin para sa eksperimento, plano ni Reed na siya mismo ang maging test subject. Ngunit alam ni Sue na masyado pang maaga para simulan ang pagsusuri. Hiniling niyang magpahinga muna si Reed at dinala siya sa lugar kung saan sila nagpunta noong una silang nag-date. Samantala, nasa isang diner si Ben nang biglang dumating si Victor. Sinabi nitong gusto niyang tulungan si Ben na maibalik ang dati nitong katawan. Ngunit sinabi ni Ben na makakahanap si Reed ng lunas. Sinubukan ni Victor na kumbansihin siya na maaaring mas matagal kaysa inaakala ang paggawa ng makina. Pagbalik ni Reed at Sue sa apartment, nakita sila ni Ben na magkasamang umuwi mula sa kanilang date. Nagsimula siyang maniwala na tama si Victor. Galit na galit siya dahil hindi pa tapos ang makina at sinabi niyang matagal na siyang naghihintay. Ipinaliwanag ni Reed na kailangan pa niya ng panahon upang matiyak na walang masamang epekto ang makina kay Ben. Dahil dito, nawalan ng kontrol si Ben at itinulak si Reed. Upang pigilan siya, ginamit ni Mr. Fantastic ang kanyang nababanat na katawan upang pigilan si Ben. Nang kumalma na ang mutant, pinakawalan siya ni Reed. Umalis si Ben at nangakong hindi na siya babalik. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya si Reed na subukan ang makina sa kanyang sarili. Isinapanganib niya ang kanyang buhay upang malaman kung makakahanap siya ng lunas. Nang bumalik si Sue sa laboratorio, nakita niyang palabas na si Reed sa chamber. Natuwa siya dahil inakala niyang naging matagumpay ang eksperimento. Ngunit biglang nagsimulang magbago at matuno ang katawan ni Reed. Agad siyang tinulungan ni Sue. Sa pamamagitan ng mga kamera, pinapanood ni Victor ang lahat ng nangyayari. Narinig niyang sinabi ni Reed na kailangan pa niya ng mas maraming enerhiya upang makontrol ng makina ang Cosmic Storm. Habang nagpapagaling si Reed, pumasok si Victor sa laboratorio at tinawagan ang kanyang assistant. Hiniling niyang dalhin ni Leonard ang test subject sa lugar. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Ben. Desperado siyang maibalik ang dati niyang katawan kaya nagpasya siyang magtiwala kay Victor at pumayag na maging test subject. Pagpasok ni Ben sa chamber, ginamit ni Victor ang kanyang kapangyarihan upang dagdagan ang enerhiya ng generator. Sa wakas, bumalik sa pagiging tao ang katawan ni Ben. Masayang-masaya siyang naibalik ang kanyang dating buhay. Ngunit napansin niyang naapektuhan din ng radiation si Victor at sinabi nitong kaya rin siyang pagalingin ng makina. Doon nalaman ni Ben ang tunay na plano ni Victor.
Ginamit lamang siya nito upang alisin siya sa kanyang paraan at makalapit kay Reed. Nakarinig si Reed ng mga ingay mula sa laboratorio at pinuntahan niya ito. Nang makita niyang walang malay si Ben, sinubukan niyang tumakas dahil alam niyang siya na ang susunod na target. Dahil nanghina siya sa epekto ng makina, tinamaan si Mr. Fantastic ng enerhiya mula kay Victor at tumilapon palabas ng bintana. Sinubukan niyang kumapit upang hindi mahulog, ngunit nagsimulang bumigay ang kanyang nababanat na katawan. Sa huli, nahulog siya mula sa napakataas na lugar. Bumaba si Victor gamit ang elevator upang hulihin ang kanyang kalaban. Matapos dalhin si Reed sa kanyang opisina, kumuha si Victor ng maskarang regalo mula sa dati niyang pinagtatrabahuhan upang itago ang kanyang nagbagong mukha. Nang mahanap ni Sue at Johnny si Ben, tinulungan nila itong makatayo at natuklasan nilang dinala na ni Victor si Reed. Samantala, patuloy na pinahihirapan ni Victor si Mr. Fantastic. Pinalamig niya ang katawan ni Reed gamit ang nitrogen. Habang nakaupo at halos hindi makagalaw si Reed, balak ni Victor na tuluyang sirain ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Biglang naghulog si Victor ng bomba upang sirain ang laboratorio. Upang mapigilan itong makapinsala sa lugar at sa mga tao, nagpasya si Johnny na gamitin ang sarili bilang Kane. Lumipad siya sa ibabaw ng lungsod habang nagliliyab ang kanyang katawan. Pumunta siya sa dagat at sinunog ang isang abandonadong barko upang doon tumama ang bomba. Sa ganitong paraan, nailayo niya ang pagsabog at walang nasaktan. Natatakot si Sue na baka saktan ni Victor si Reed kaya agad siyang pumunta sa opisina nito. Nakonsensya naman si Ben sa lahat ng nangyari. Ginamit ni Sue ang kanyang invisibility upang makapasok sa opisina nang hindi napapansin at palayain si Reed. Nang dumating si Victor, inatake siya ni Sue gamit ang kanyang force field, ngunit hindi ito sapat upang talunin siya. Muli siyang inatake ni Victor at itinapon palayo. Gayunpaman, hindi sumuko si Sue at patuloy niya itong nilabanan habang ginagamit ang kanyang kakayahang maging invisible. Matapos ang ilang pag-atake, nagtagumpay si Victor na talunin si Sue. Nang tila wala ng pag-asa, dumating si Ben. Ginamit niya ang makina upang maibalik ang kanyang mga kapangyarihan at hinarap si Victor. Habang pinalalaya ni Sue si Mr. Fantastic, bumangon ang kontrabida at sinalakay si Ben. Nahulog sila sa likuran ng isang truck at nagpatuloy ang kanilang laban, na nagdulot ng takot sa mga taong nasa paligid. Dumating ang mga pulis at sinubukang pigilan si Victor, ngunit hindi siya tinablan ng mga bala. Naghagis si Ben ng isang sasakyan patungo sa kanyang kalaban at muling umatake. Gumamit naman, si Victor ng isang piraso ng metal upang labanan siya. Nang malapit ng talunin si Ben, dumating ang iba pang miyembro ng Fantastic Four upang tulungan siya. Nagtulungan ang Fantastic Four upang talunin si Victor. Dahil desperado na, nagpakawala si Victor ng mga kidlat sa iba't ibang direksyon nang walang pakialam kung may masasaktan na inosenteng tao. Ginamit ni Reed ang kanyang nababanat na katawan upang hulihin siya. Samantala, gumawa si Johnny ng pader ng apoy sa paligid ng kalaban. Ginamit ni Sue ang kanyang force field upang ikulong ang apoy at maiwasang maapektuhan ng matinding init ang mga tao sa paligid. Nang maging sobrang init na ng katawan ni Victor, gumamit si Ben ng fire hydrant upang palamigan siya. Dahil dito, tumigas ang metal na katawan ni Victor hanggang sa tuluyan siyang maging parang isang rebulto at hindi na makagalaw. Matapos mailigtas ang lungsod, pinalakpakan ng mga tao ang Fantastic Four. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon sila ng party sa isang cruise ship bilang pasasalamat sa kanilang ginawa. Habang nagdiriwang, ibinunyag ni Ben at Alicia na magkasintahan na sila at masayang-masaya ang lahat para sa kanila. Pagkatapos, hiniling ni Reed na makausap ng pribado si Sue. Sinabi niyang handa na siyang gawin ang susunod na hakbang sa kanilang relasyon. Lumuhad si Mr. Fantastic at humingi ng kamay ni Sue para sa kasal. Sa sobrang saya at emosyon, naging invisible si Sue ngunit tinanggap niya ang alok ni Reed.